Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The book of Ephesians chapter 1 verses 17 hanggang 20. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang maluwalhating Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nanalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Next level Christianity. Bakit kaya may ganitong prayer si Saint Paul para sa mga believers dun sa Efeso? Alam niyo po, naniniwala ako kailangan talaga po ng mga Christians ng wisdom and revelation. Kaya alam niyo po, kung magkikwento lang ako ng konti, totoo po yung sinasabi dito sa Ephesians chapter 5, verse 15 hanggang 20. Kasi ito po yung karanasan ng karaniwang Kristiyano, na hindi namumuhay, na taglay-taglay yung wisdom and revelation. Sabi po rito, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay, mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ng daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So mapapansin niyo po dito po sa unang bahagi po ng mga talatang binasa ko, may mga Kristiyano pala na mangmang. Siguro mapapaisip tayo, ako ba yung tinutukoy mo, Pastor? Ako po, aaminin ko, kahit Christian na po ako, ang dami kong hapong nagawang pagkakamali sa buhay. Unang-una po, marami sa atin ang careless, hindi maingat sa pamumuhay. Tinutukoy po dyan, dapat maging maingat po tayo, no? Basta-basta lang tayo nagdidesisyon, hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo kumukonsulta sa salita ng Diyos, kaya marami sa atin nagkakaproblema later. At na-experience ko po yan. Marami po sa atin hindi sinasamantala yung oras, panahon na binibigay sa atin ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Hindi tayo time conscious. Hinahayaan lang natin lumipas ang panahon nang walang nangyayari sa ating buhay. At marami sa atin hindi nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Meron tayo laging confusion at ignorance. Marami kasi sa atin talaga hindi kumukonsulta sa Biblia pagdating po sa karunungan sa pamumuhay. At marami sa atin, hindi lamang po confused at ignorant, worldly pa. Sa mundo tayo naghahanap ng kasiyahan at kaligayahan. Kaya marami sa atin kahit Christian na magulo pa rin ang pamumuhay. Alam ko po yan kasi minsan din po sa aking buhay ay nagumon po ako sa paglalasing. At nung ako'y Christian na, nahirapan akong ma-overcome ito. At hinayaan ko na sa ilang pagkakataon ng aking buhay ay minsan binabalik-balikan ko pa rin yung maling gawain na yun hanggang sa ako po ay na-deliver ng Lord sa paglalasing. Kaya alam niyo po, marami sa ating mga Kristiyano talaga hindi wise. Kaya napapahamak po. Kaya ang prayer ni Saint Paul, wisdom and revelation, ma-experience natin ito sa ating mga buhay upang maranasan natin yung next level Christianity. So ano ba ang meron doon sa wisdom and revelation na ipinagpipray ni Saint Paul para sa mga believers? Unang-una po yung maintindihan mo yung calling mo. Hindi ka na confused sa buhay. Yung
marami sa atin kulang sa purpose or walang purpose talaga sa buhay. Kaya ang mga Kristiyanong immature, simple lang yan. Makikita mo sa kawalan nila ng purpose. Marami silang sinasayang na oras at energy sa mga maling bagay. At ang wisdom and revelation, bibigyan kanya ng vision and focus. Alam mo kung ano lang yung kailangan mo dito sa buhay na ito. Alam mo kung ano yung mahalaga at alam mo kung ano ang iyong gagawin. Ganun lang po. Magiging simple ang buhay mo. Kumbaga, mas sharp ka dahil may taglay-taglay kang wisdom and revelation. Mas focus ka at hindi nasasayang yung iyong energy at oras sa buhay na ito. Pangalawa, yung inheritance na meron po tayo in Christ Jesus. Kaya napakahalaga po niyan sa Ephesians chapter 1 verse 17 hanggang 20. Napaka-powerful po ng mga truths na kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos. Hindi na yung palagi tayong nagkukulang, lagi tayong nagkakasakit, problemado sa buhay, at lagi tayong parabagang takot humingi sa Diyos. Wala tayo laging lakas ng loob sa buhay. Kapag na-discover nyo po yung inyong inheritance in Christ Jesus, mawawala ang lahat ng yan. Napaka-powerful po ng revelation na madidiscover natin sa Biblia patungkol po sa atin bilang mga anak ng Diyos. Panghuli yung power. Tayong mga Christians, meron pala tayong hidden potential. Yung sa buhay mo, magagawa mo yung mga bagay na hindi mo kaya dati. Yesterday, tinakal ko yung hindi po ba? Sa buhay na ito, mainihanda ang Diyos na dapat mong gawin at bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan para doon. So, hindi mo na gagamitin ang buhay mo sa mali. Hindi mo nasasayangin yung power na ibinigay sa iyo ng Lord at hindi ka na madaig ng tukso ng sanlibutan. At hindi ka na rin aasa sa sanlibutan para lumigaya ka sa buhay na ito. Mamuhay tayo ng may kapangyarihan. So, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ng amin na namang natutunan. Gusto naming mag-move up dun po sa next level ng aming Christianity. Kaya today, pagkalooban mo kami ng wisdom and revelation upang maranasan namin yung pinapangako mo dito sa Ephesians chapter 1, 17 to 20. Salamat Panginoon, yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.